Samantala, dumarami po ang natatanggap na tawag ng crisis hotline ng National Center for Mental Health mula sa nakakaranas ng depresyon. Pero ayon sa isang psychiatrist, magandang indikasyon nito dahil naagapan at hindi nababaliwala ang kanilang kondisyon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Taong 2021 nang mamatay sa panganganak ang ina ni Rosie Galvez. Kasagsagan noon ng pandemya at 11 taong gulang pa lang siya. Nagdulot ito ng matinding pagkalungkot o depresyon na tumagal ng 1 taon. Mas laluan niya siyang nalungkot na hindi man lang nakitang kanyang ina bago ito i-cremate dahil na rin sa sitwasyon. Sobrang hirap po sa akin and na-depress po ako ng sobra kasi po bata po ako, kailangan ko po ng kalinga ng ina. Hindi po namin alam kung paano namin ipaprocess yung sarili namin. Hindi po namin alam kung kakayanin pa po ba namin. Pinilit niyang bumangon at magpakatataga, kabilang ang ilang paraan para maibsan ang kanyang lungkot, gaya ng pagiging aktibo sa simbahan at mga kaibigan na malaking bahagi sa kanyang recovery. Ginawa ko po yung mga makakapagpasaya sa akin. Nagsiserve po kay God. Nakikipagkaibigan po ako, nakikipag-communication ako kahit po pandemic. Sa tala ng National Center for Mental Health, mahigit 60,000 kaso mula sa mahigit 115,000 na tawag na kanilang natanggap sa crisis hotline ay mula sa mga edad 18 hanggang 30 taong gulang o mga kabataan at young professionals. Habang 13 taong gulang naman ang pinakabatang inilapit ng magulang sa kanila. Mahigit 35,000 dito ay suicide-related calls. Ayon sa NCMH, ilan sa dahilan ng pagtawag ay ang pagkakaroon ng sintomas ng anxiety at depression, problema sa love life, pamilya, eskwelahan at trabaho. Karamihan ng mga tawag ay nagmula sa Metro Manila, Calabarzon at Region 3. Pero sabi ng isang psychiatrist, magandang indikasyon daw ang pagdami ng tumatawag sa helpline at suicide prevention line para magpasaklolo. Ibig sabihin nito ay agad na naaagapan at hindi nababaliwala pa ang problema sa mental na kalusugan. Dahil kung mapapabayaan ay maaring humantong sa pagkitil sa sariling buhay. Seeking professional help with mental health professionals is something normal and appropriate for us. So reminding everyone, seeking help is courageous and responsible and there's nothing wrong with it. Hinihikayat naman ng National Center for Mental Health ang sinumang nakararanas ng mental health problems na tumawag sa kanilang crisis hotline na bukas 24/7. Inilunsad naman ng Department of Health ang Peer Support Groups Playbook Program. Binigyang diin dito ang pagpapalakas ng peer support groups para madagdagan ang kaalaman ng mga kabataan pagdating sa mental health. Ayon sa DOH, hysteria, panic attack at anxiety ang karaniwang findings nila sa mga kabataan na dinadala sa mga DOH hospital matapos ang serye ng lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, palalakasin pa ng ahensya ang brief intervention ng first responders sa mga evacuation centers. Ngayon din ang debriefing para naman sa mga first responders. We are moving forward pero sabi nga nila masyadong mataas yung focus dun sa physical health pero yung mental health, ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng datos, ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng realizations kung ano yung scope ng problema. Samantala, inanunsyo naman ng DOH na nakatakdang mag-hire sa susunod na taon ang Department of Education nang aabot sa 10,000 school counselor associates na tutulong sa pagtutok sa mental na kalusugan ng mga estudyante. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.